Limang nakakapasong maiinit na eksena ni Tyron at Iris sa mga lavender field na nag-aapoy sa aming mga screen. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez ang nagsunog sa screen sa kanilang nakakapasong chemistry sa kapamilya drama series na Lavender Fields, kung saan gumaganap silang mag-asawa sina Tyron at Iris. Damang-dama ng mga manonood ang init na kumukulo sa pagitan nila sa isang sulyap lamang, at kapag ang pagnanasa ng kanilang mga karakter ay nag-alab sa mga eksena ng pag-ibig, ang sandali ay napupuno ng hilaw na emosyon at purong apoy na nag-iwan sa madla ng makaramdam ng paso sa bawat matinding tumitibok ng puso sa segundo. Ang video na ito ay nagpapakita ng pinakamainit na pakikipag-ugnayan ng ikonin sa serye, ay nagbukas kung saan ipinapakita ni Iris ang kanyang mga kruba sa isang mapanghas na pulang bikini kasama si Tyron sa pool. Ang setting ay sinisingil na hindi maikakailan na init habang hinalikan siya ng gutom. Malinaw na nasa ibang lugar ang kanyang isip, nabibigatan sa katotohanan ng may nakilala siyang ibang babae. Bagamat ganap na kinukuha ng sandaling iyon ang mga biktima, nagdulot ng apoy ang tandem ng kanilang kasal sa teleserye. Ang unang gabing magkasama si Tyron at Iris bilang mag-asawa ay puno ng pagnanasa na nararamdaman sa bawat sulyap, hawakan at halik. Tiyak na mahal ni Iris si Tyron na tila umiikot ang mundo sa kanya. Hindi siya makatakas sa kanya kahit noong mga taong iyon, kung saan napansing wala na siya, na para bang kasama pa niya ito tahimik at malungkot na mga araw. Sa isang partikular na nakakatakot na eksena, si Iris ay nag-iisa sa bathtub nang maramdaman niya si Tyron sa kanyang harapan, bumubulong mahal. Halos naramdaman niya ang marahan nitong paglapat at halik sa noo nito, ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala na siya. Kaya naman napahawak si Iris sa roller coaster of emotions nang muling sumulpot si Tyron. Ang kanilang muling pagsasama ay sinisingil ng matinding pagnanasa at pananabik sa isang umuusok na engkwentro sa banyo. Kapwa sila nakabalot lamang ng mga lines. Inamin ni Tyron na gagawin niya ang lahat para makuha ang kapatawaran ni Iris. Tumugon si Iris ng isang gutom na halik na nagsasabi ng mga volume na kahungkagan na naramdaman niya nang wala siya, at ang halik na iyon ay humantong sa malalim na intimate lovemaking. Nagising si Iris na kinaumagahan sa yakap ni Tyron, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, hinalikan siya nito at bumulong, "I'm sorry, I love you." Wala ba talagang makapatay sa apoy na nagkaapoy sa pagitan ni Tyron at Iris? At sa kabilang banda, pakilig pa more. Ibang level na sina Paolo Avellino at Kim Chiu na nanginginig sa entertainment industry at nakakuha ng atensyon sa buong mundo. Ibang level na ang tinakilig ni Paolo at Avellino at Kim Chiu. May mga regalo na ang aktor sa kanyang leading lady sa What's Wrong with Secretary Kim. Lalong nag-uumapaw sa kilig ang Kim Pao fans matapos mabatid ang mga special gifts ni Paolo kay Kim Chiu. At sa kabilang banda, bakit ayaw ni Paolo Avellino Kim Chiu na tatuwin sila bilang mag-love team? Ang pressure na gawin ang memorable closet kissing scene na Kim Chiu at Paolo Avellino para sa seryeng What's Wrong with Secretary Kim ay napakataas na ang eksena ay tumatagal ng 2 araw upang kunan. Kinakailangan pa nito ang production team na bumuo ng 4 na iba't ibang uri ng cabinet na maaaring kasya sa 2 aktor, at paghahanin ang mga cameramen na kunan sila habang mag-asawa ay nakalak ang labi. Ito ay ayon kina Kim at Paolo na tinatawag na Kim Pao na nakikipag-usap sa mga broadsheet writers kamakailan para i-promote ang pagpapalabas ng palabas sa Lebring TV simula May 25. Lahat ng nakapanood ng original na serye ay sinasabing nakita rin nilang memorable ang kissing scene, kaya't sabik sila. Yung kiss, we had to work it for another day to make sure we achieve what Direk Chad wanted for the scene. Nang tanungin kung aware ba sila na hindi romantiko silang nililink ng mga suporta, naintindihan ko kung saan sila nagaling. Kung may mga tao sa screen na gusto kong makita magtrabaho mas maraming proyekto, hayaan na lang natin ang mga tao na mag-enjoy kanilang buhay at bigyan sila ng oras na mag-explore ng kaunti. Tama si Pao, i-enjoy muna natin. What's important is that we are able to entertain them. Dagdag pa ni Kim, na-appreciate ko din ang pagpapadala nila sa amin sa lahat ng projects. Sa pamamagitan ng kanilang mga pagsisikap, mas maraming mga taong naging interesado sa palabas. Dagdag pa ni Kim, tumutulong sila sa pagtaas ng kamalayan tungkol sa kung ano ang ginagawa namin. Nagdagdag sila ng mas maraming hype at hinihikayat ang mga tao na mag-download ng View at panoorin ang Secretary Kim at iba pang serye tulad ng Linlang. Gayon pa man, inamin ni Paolo na hindi siya komportable sa pagkakatag sa kanila ng isang love team.
Sinabi sa amin ng producer namin na hindi alam sa ibang bansa ang ideya ng love team. Dito lang sa Pilipinas ginagamit ang termino. I'd rather we use tandem or on-screen partner. I don't like the stigma associated with being part of a love team. Say pa ni Paulo Avellino. At habang sa kabilang balita naman, Marian Rivera congratulates Catherine Bernardo and Alden Richards. Marian Rivera extended her heartfelt congratulations to Catherine Bernardo and Alden Richards for the success of their film Hello Love Again at Square Philippines Man at his best event, where she was recognized as Actress of the Year. Marian conveyed her happiness about the success of Catherine and Alden's new movie. Congratulations sa kanila, Marian exclaimed in an interview with PPH. Marian went to express her hope that more Filipinos will support local films, particularly as she noticed an increase in people watching local movies following the successful commercial release for 2024 Cinemalaya Film Festival entry Baluta. She said, sabi ko nga, after Balutan nakakatuwa kasi ito na yung momentum ng mga tao na talagang sumusuporta sa mga pelikulang Pilipino. Sana ipagpatuloy ng mga Pilipino ang pagsuporta sa kapwa natin. Marian is optimistic that the enthusiasm for local films will carry over to the 2024 Metro Manila Film Festival starting December 25, 2024. In her own words, hanggang Metro Manila Film Festival, lahat ng sasali sana panoorin ng mga tao. Dagdag pa niya, actually, sa lahat-lahat ng mga gagawa ng Filipino, we wish luck natin silang lahat. At first time rewind, Marian Rivera's with husband Dengdong Dantes showed in December 2023. Meanwhile, Marian shared her deep gratitude to the team at Square Philippines for honoring her as Actress of the Year for her performances in the films Baluta and Rewind. Maraming salamat sa mga huradong nag-judge at alam mo, yun na kinonsider nila ako for this award. Marian said nakaka-proud kasi alam kong itong award na ito is regarding Baluta. Marian also expressed her gratitude to those who continue to watch her film. Aniya pa, actually ngayon may mga block screening sa ACT School, pero today may block screening yung mga ibang endorsement ko hanggang ngayon. In an earlier interview with PPH, Marian said that Baluta deeply influenced her as an actress. She said, of course kung kayo ang may wake-up call sa Baluta, ito naman ang aking wake-up call sa paggawa ng mas maraming magagandang pelikula. At habang sa kabilang balita naman, Chanda Romero humere kay Coco sa Batang Quiapo. Ang tagal naman. Game na game ang veteran actress na si Chanda Romero na makatrabaho ang actor-director at telestory king na si Coco Martin. Feeling happy and thankful si Chanda nang makarating sa kanya ang naging pahayag ni Coco na isa siya sa mga veteran stars na nais nitong makasama sa kanyang proyekto. Ayon kay Chanda, matagal na rin niyang gustong maka-work sa isang project pero hindi pa sila nabibigyan ng pagkakataon. Kaya naman malaman niyang nais siyang makatrabaho ni Coco ay yes na yes agad siya. Sa interview ng ABS-CBN kay Chanda, sinabi ng award-winning character actress na ready siya anytime sakaling makatanggap ng offer sa lead star at director ng FPJ's Batang Quiapo.